ingon ni sir ba nga, lahi ang account sa business, lahi ang email sa personal, o lahi sa work. So, mas okay ito nga i-apply ito nimo. Pero, mo lagi karon sa ako bagay personal, sa ako sa una is, kung ang email na ako sa Insta, mo lagi na ang email sa tanan. Okay, kapoy ba kayo mag-remember sa okay, po na ako karon. Okay, so, mas okay gid siya nga kanang kung puhon, kita mga teacher na puhon. Para itong gagamiton is ang account yun sa kanang school lang. Welcome to the Early Ed TikTok, where we empower teacher, parents, and students to learn, grow, and thrive in this digital age. So, good morning everyone and welcome to the newest episode of this Early Ed TikTok. I am Ericus. I am Jessa. And I am Rhea. And I am Joanne. So, welcome no, and this morning we're going to talk about, so ang topic today is all about virtual classrooms and video conferencing like Zoom, Google Meet, o uban pa na gigamit na magamit or makatabang siya for hybrid or for remote learning. Yes, sakto jud ka diha, Chris. So kani nga mga platforms mao ni ang mga tools nga makahatag og chance sa teachers, especially pud sa mga students nga makakonect sila bisan naahara sila sa ilahang mga balay. Yes, makasabit sila sa ilahang mga assignments online ug maka-participate sa klase and maka-interact sa ilahang mga classmates online. Pero syempre, syempre naapod ni mga risk nga kailangan natong bantayan. Exactly. So, ang visual classroom mangyud maayo kini siya sa mga flexible learning. Pero dapat ang teachers tas ang parents dapat pud siya nga kabalo pud siya sa mga threats bitaw. Kay like awat ning cybersecurity, ethical issues o katong privacy breaches. So dapat may balaan gid ni siya kay importante kayo ni siya nga ma-aware kita parents or kanang teachers. Mugani kay bisan diya ka ng virtual classrooms lang kay na virtual learning lang kay dagat po biya kay mga kuan kanang mga risk. Dagat po biya kay mga dapat pang ethical issues na dapat di lang ang mga parents na makabalo kundi pati po ng mga teachers and also the students itself. Yes, kay Miss kanindot ni nga mga tools na kung masayop lang ka nga pag-con bitaw ka nang bitaw mag-share ka link publicly. Yes, kana gyud kay chance nga nay magsulod bitaw nga lain nga mga students or mga hackers nga makuan malink mga ilang mga labi diya ang mga wadayon sa mga students kay mga information nila. So kung makuha sa mga hackers dili na siya safe para sa mga bata. Gani kay isang gamay lang bitaw nga safe abot na mag-forward ka og mga link like kanang sa meeting. Kay mo nang uban gud kay ginakuan nila ba murag na two-way password bitaw na pag sulod nimo di ba password. Tapos pag sulod nimo kay murag na pa dito lobby bitaw ng host ra din ang magbuot kung kinsa yung pasulod o nana. So mas okay magud yung nana kay dili lang yung pag-link murag makasulod na rin kay sa amua sa amua like sa una na may inana na pero meron na mong gamit sa una it is kana pag sulod nimo pag tuplok nimo sa link sulod jud ka na rin. So dayon na rin to nag-abot din ng time na mura gato laging kana mga issues tabang na makasulod lain dayon mo nang gi-strict gid siya nga pag sulod mag-wait pa ka dira sa lobby and ang host na din ang magbuot kung kinsa ang maka-access ato nga kuan. So no tama jud na ang ato mga gipanghisgutan karon and this morning, we're going to talk about what are the risks sa mga issues din ng mga virtual classroom or video conferencing, no? And ang mga best practices na pwede po nato i-advise or i-hatag para po ma-secure ang virtual learning, no? Para dili lang po siya kanang productive nga kanang maka-access ay makabuhat sila og mga kuan kanang makabuhat sila og mga activities through online. Ato po siya kanang kuanon kanang i-share po nato mga best nga mga practices para po safe ang mga bata, safe ang ilang information, safe ang ilang paggamit. Ang una gyud na potential risk bitaw aning kuan kaning virtual classroom and video conferencing is ang cyber security risk gyud. So familiar mo anang Zoom bombing? Yes, familiar siya. Murag nga uso na siya dito bitong mga online classes, no? So ang Zoom bombing is isa po na siya sa common nga kanang risk danihang kuan virtual classroom.
kung asa kay maka-join ang mga tao nga wala na sila invitation bitaw, mga wala invitation pero nakasulod sila. Probably siguro katong mga link nga nahatag or nasa-asa pa dulong ang link. Share sa lain. Sa lain nga wala na dito makasulod na sila sa klase, makadisrupt na sila sa klase. Muna siya ang katong common gina problem like kalit lang na makasulod dito sa klase niya, mag-share na dito mga bawal nga mga content, nga mga dili dapat pa makita sa mga bata. So mo gini nga gituyo gyud nga dapat gyud nga ay kanang strong nga kanang security ang mga virtual classroom like so kung giingon ganina nga mag-wait pa sila sa lobby, then ang host din ang bahala magpasulod o ina mura siya mag-attendance Nice kung bitaw. naikaduhang ako Kanang two-way password man ata na kanang magulat sa sila dira tas ang host mura sila attendance bitaw pero ay din sila pasulod kay mo magina kasagaran gid mo gina ang pinaka-common gid to nga sige na ko ganunggan ba kanang na makasulod na wala siya na invite pero mo lagi kay pag mahatag lang bitaw ka sa ang link makasulod din sila. So, next po na kay kuan ethical issues. Kasagaran mga mga teachers kay labi virtual classroom ilang gamit. So, magkuan gyud na sila kuan documentation, mag-i-record ilang kuan klase, i-screenshot para documentation lagi. So, kuan pod kanang dapat lagi nga kanang mag-need nimo og parent consent kay without parent consent Grabe ito importante. oo kay kanang ma-violate manggod ang privacy sa mga bata. Labi kuan i-post nimo online ilang kuan naong tas kanang videos na widil baya sa kuan kanang mga preschoolers. So under 18 pa na sila. So kuan gyud siya kanang delikado gyud ang ilang kuan without their kuan parental consent. Wala mo kabantay mo na ka ng mga video nga na yung mga bata nga di ba i-blur or kanang say kay kanang blur ang dire tapos maklaro na dire bisan pangalan kay mo iilas-ilas nila di ba? So para magud na sa ilang privacy dai mga bata dapat dili mo sila yung na ma-expose. Pero na lang kung ang parent kin may nag-ingon nga sige ma'am okay ra ma'am sige post parental consent Gyud ang consent sa consent. consent. Ethical. Ang ang privacy breaches. Kay kung ang meeting links, mga recordings or mga screen sharing nila dili makuan bitaw ng dili secured. Tas once kay ma-expose na dayon ang mga private information sa mga bata, like sa ilang mga names, sa ilang mga personal information. Tas kung na mga naunggad to, mas delikado gid siya. Manang importante gid ang privacy breaches gid nato dani. So, ang kanang ganyan kanang joke, kanang yung giingon nga, kanang ito makuha ang information. Pwede maguna siya magamit sa kanang illegal na basis or ibaligya imong identity o imo like na sila kuan kanang na sila example na sila mga negosyo o niya ang identity o mga gamiton. Kabantay mo atong video sa kuan katong margi pakita bitaw siya nga video sa isa ka company nga gi-picturean niya ang bata. Tapos, mura bitong i-cut dayon ang kanang murag face sa bata ba na. I-edit o tas gi-edit dito mo gikuha siya sa AI. Tapos gibuta dito siya sa babae tapos katong babae naong na sa bata pero kuha siya dito nagstorya siya og kanang need na kong help gi-kidnap ko ba. O pero wala siya gi-kidnap ang bata. Murag iya lang ang identity lang niya ba mo nang kailangan di kay nga napay parental consent no kung mas mahimo jud na dili na lang jud siguro i-blur na lang. Dapat gid kung mga information para sa O gani dapat i-secure gid kay katong gid siya kay nagamit siya ba. Tas giingon na siya nga nakidnap ko na pangutan-on girl pila man imong edad para i-sure kung siya bagid na matubagid na sa kanang magkuan kay ang information sa bata kay naa naman dito. So, kini nga mga virtual classrooms naapod ni sila risk nga kailangan natong bantayan. So, una, ada na ang safety sa bata. Very important jud kayo ng safety sa bata. Kay kung weak ang security, exposure sa mga inappropriate nga mga content or strangers, posible nga makahatag ni og fear, confusion og stress sa bata. Ug maka-affect pud ni sa ilahang trust sa digital learning. Second, ang rule sa teacher, syempre, secure ang kuan. Dapat ang teacher man gyud mag-kuan check sa katong virtual classroom nga ilang gigamit o secure ang meeting links, tas enable ang meeting room. Katong giingon ni Mary Chris ganina nga katong lobby bigla o nga ang teacher dapat mag-access kung kinsay ang student ato, tas mag-monitor sa attendance. Dapat bantayan niya ang mga participants kung iya habang students kay once manggod nga kanang makita dito
makita niya ang mga suspicious, yan ang i-remove. Kay siya baya ang nagkuan to monitor atong kuan kanang classroom ay virtual classroom. Ang reputation pud sa school kay kung wala gi-implement ang safety measures para sa mga bata, mawalan og trust ang mga parents sa eskwelahan. Madaot gid ang eskwelahan na naay mga negative publicity na dayon or mga compliance nga pwede makaapekto siya sa credibility sa eskwelahan. Mao gyud Ang gani na, ang ginang giingon gani dito di ba nga kailangan gyud na kabalo ang parents kung ganang unsa tong ginapang post na parental consent. Dapat gid magkuan ang eskwelahan ana. So, unsaon kaya na to, no, para pag-protect sa mga students or mga bata while using this virtual classroom effectively, no? Kay naman gyud diba mga risks, so namin mga issues gyud. So, unsa kaya mga tips or makahatag ninyo ng mga tips para sa mga teacher, parents na pwede nila itudlo sa mga bata para po ng mga bata is safe while paggamit sa virtual classroom. So pinakauna na Chris, dapat gid ta mag-use sa kanang mga password protected meetings, so gi-enable na to ang waiting rooms, and then i-verify pud na to ang mga participants o mga users before allowing access. Yes, and then before ta I mean i-share na to ang mga links sa kaning mga official school channels lang. So, ang second pud ana nga strategies, Chris, kay avoid posting links in public. So, dapat manggod ang teacher mag-monitor gid siya sa participants during sessions. Dapat pod ang teacher pod ready always bitaw mag-remove sa mga suspicious users, and reminder lang pod sa mga kanang students nga kanang about online etiquette o safety. Yes. Ang kwan po dana niya is ang pag-use sa platform wisely. Kay kung restrict screen sharing sa host only, then secure recordings o limit sa mga access sa mga unauthorized bitaw nga mga staff dana sa kwan. Kay kung not sila tanan upstairs wala kabalo nga naa-date katuday na Dili siya apil ato nga dili siya apil dadto nga kwan dapat nila nga link. Then, ang LMS system, maka-help siya, maka-organize siya sa meeting, and ma-assign siya safely sa mga estudyante. wow. So, what are the best practices, Jud, na pwede na to ika-recommend sa ilahan, no? Na sa mga parents, teachers, para po na kanang safe and effective good ang paggamit sa mga bata sa virtual classrooms. So daghan jud kayo mga practices, no? So pinakauna ana is to provide trainings or teacher trainings. So, yes, mga so, seminar. Kasi karang may mga teachers karon kay medyo edad na, so wala pa silang panahon ba ang mga inana. yes, so training na sila sa mga cybersecurity, data privacy, and mga ethical practices. Because kani yung training or kanang continuous training for teachers, maka-help jud na sa ila to manage digital tools responsibly. O sikan pud ana kay ang dapat ikuha na to kanang gamiton ang school managed accounts instead sa imong personal email. Kay kani man good siya, mas safe niya kay gina-allow gyud nimo ang pag-monitoring sa imong mga estudyante. Tas i-ensure pud ang kanang compliance sa mga safety rules ani niya. Mas okay man gyud na ang gamiton is kana na bitaw sa school, dili mo personal. dili mo Yes. personal. In kaso Lahi jud na yun. magka-troubleshoot ba na maka-open ng lain o kauban nimo Sa emergency. pwede siya maka-open kay bali marag sa school Ulit bitaw pud bayan sa nimo siya. And need eh kung personal man gyud, what if lugar mahak ang imuhang account o na open na noon imbis nga imo ra information na damay pa inuhang tanan, so mas pataingon ni sir ba nga lahi ang account sa business, lahi ang email sa personal o lahi sa work, so mas okay gito nga i-apply to nimo. Pero mo lagi karon sa ako bagay personal sa ako sa una is kung ang email na ko sa isa, mo lagi na ang email sa tanan, okay kapoy ba kay mag-remember sa Mo gyapon ako karon. okay, so mas okay gid siya nga kanang kung puhon kita mga teacher na tagpuhon. Para itong gingamiton is ang account yun sa kanang school. School lang. To summarize, virtual classrooms are powerful, pero safety and security and ethics must always comes first. Exactly, and teachers and parents should work together to guide the children's online experience responsibly.
So, importante gid kay collaboration no, sa teacher o sa parents. Parents. And with awareness and preparation, we can make online learning safe for our kids or for the young ones. So, kailangan gid na nga kanang prepare ang mga kuan like atong mag-meeting, dapat secure email, secure information, Na kay mga emergency mga Oo, kuan. gani. Tapos ang kanang sa magiti ka na mag-meeting sila ba? Sa mag-sharing man na sila sa kuan kung ang ilang gamiton kay kanang virtual na ano so dapat naka-secure gid para dili gid ma-access sa kinsa-kinsa ang mga kanang even gani sa kita sa pag ano na to no sa pag sa pag field na to sa pag field na dapat kung natay ang gusto nga pang-picturean dapat ingon gid nga i-safe na itago na or i-hide na kay information na sa kuan sa Hindi na to basta-basta. confidential na siya. Iba na kung wala kay parent line in public. May day, Wait, kung di ka may day. Kung mag-my day ka, dapat May tapunan parent sila. consent ka. Okay raman kung na kay parents consent. So, daghang salamat no for tuning in sa atong episode 2. And let us Sige, go. daghang salamat for tuning in. Click smart, learn safe. After and join us next time. So, daghang salamat for tuning us sa among episode 2 of the Early Ed Tech Talk. So, next time, join us sa among new episode about AI-powered learning tool where we talk about chatbots, adaptive learning, and how technology support personalized learning. So, remember, click smart and learn safe.